Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kapal talaga ng pagmumuka ni number 1 Senador Robin Hood Padilla. Imagine mo tayo pang mamamayang Pilipino ang magbabayad ng utang na loob sa mga politiko. Meron kasi siyang iniindoso. So alam naman natin yan na yung Duterte talagang literal na iniindoso niya. Pero dito talaga yung nakaka-triggered. Yung in-specific niya na iboto nyo dapat si Rodante Marcoleta, kayong mga kababayan kong Muslim, magbayad kayo ng utang na loob. Dinamay mo pa yung mga kababayan mong Muslim at dinamay mo pa yung ibang sambayan ng Pilipino. Hindi ba mas kaaya-ayang pakinggan na kayong mga politiko ang magbayad ng utang na loob sa amin dahil kayo yung may pagkukulang sa amin? Ikaw, Robin, ikaw yung magbayad ng utang na loob sa amin. Sa aming mga Pilipino, dahil number 1 senador ka, pero nagtututa-tutaan ka sa mga Duterte, appropriate bang behavior yun, sir? Diba? Wala na pa nga bang asahan natin dito, hindi talaga nag-iisip niyang si Padilla. O sa mga kababayan ni Robin Hood Padilla, mga kababayang Muslim, magbayad daw po kayo ng utang na loob. Kailangan daw si Dante Marcoleta ay maging number 1. Talaga nga bang public servant kung tawagin itong si Robin Hood Padilla? Senador siya, pero hindi niya kayang gampanan ang tungkulin ng pagiging senador. Yung obligasyon niya bilang senador, hindi niya na nagagampanan ng maayos. Bagkus puro lang siya pa-highlights. Alam niyo yun, yung pasikat, kada hearing, sisipot, iiyak, mag-highlights doon ng kabobohan na hindi niya alam, parang baliw na siya, tawag ng iba, di ba? Patay sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division, diskwalipikado na si Attorney Christian Sia, pero may pagkakataon pa siyang maghain ng apela o motion for reconsideration. Ngunit kung wala siyang maihahaing apela sa loob ng 5 araw, ay magiging final ang desisyon ng COMELEC. Sa desisyon ng COMELEC 2nd Division na inilabas kahapon, pinagbigyan ito ang petisyon ng COMELEC Task Force SAFE na idiskwalipika si Attorney Sia bilang kandidato sa pagkakongresista sa Lone District ng Pasig City. Kaugnay ito sa kanyang mga pahayag laban sa solo parent, dati at kasalukuyan itong staff sa kampanya. Ayon sa division, labag ito sa Section 261 ng Omnibus Election Code at sa Safe Space Act at iba pang resolusyon ng COMELEC. Natatandaan nyo ba itong kupal na ito? Si Attorney Ian Sia, tumatakbong congressman dyan po sa lungsod ng Pasig. Ito yung yung kandidato, gigil na gigil kay Mayor Vico Soto at lagi nitong hinahamon si Mayor Vico Soto ng debate. Bakit naman lalaban ng debate sa iyo si Mayor Vico? Iba naman ang tinatakbuhan nyo. Hindi naman ikaw ang kalaban ni Mayor Vico Soto. Ang kalaban ni Mayor Vico Soto, ito si Sara Diskaya. Sobrang sip-sip na ito kay Sara Diskaya. Hinahamon niya, nagpapakitang gilas. Hinahamon niya si Mayor Vico Soto ng debate. Ba't naman lalaban si Mayor Vico Soto? Ano kahilo? Congressman, ang tinatakbuhan mo. Ako mayor, tapos lalabanan kita sa debate. Para kang siya ulo niyan, kung ganon. So, ito po yung latest update sa kanya. Siya po ay dinisqualify na. Maliwanag na maliwanag disqualified na. Itong Tolonges na ito. Bastos po kasi itong kandidatong ito. Walang respeto sa mga sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa single mother. So disqualified ka na, Tolonges. Pagtanim ka na lang ng kamote. Napakayabang mo kasi. So kung sakali man, kasi nandoon na yung pangalan niya sa sa balota. In case na manalo man siya doon sa botohan, ang kanyang proklamasyon ay sususpindihin hanggang sa final resolution ng kasong ito. Ayan po mga kababayan ang kinahinatnan ng kabastusan na itong kandidato na miyembro ng grupo ni Sara Diskaya. Itong grupo ni Sara Diskaya kasama rin diyan si Aramina. Si Aramina tuwan-tuwa nung nambabastos ito dun sa kanyang speech diyan sa sa stage. Tuwan-tuwa pa si Aramina, kaya si Aramina ibasura niyo na rin. Wala ring kwenta Binabastos na yung babae pero tuwan-tuwa pa siya dito si sa piling pogi. Kaya siguro galit na galit kay Vico Soto kasi ayaw niya nasasapawan kasi piling nga niya pogi siya. Kaya ito, ano nangyari? Siya po ay nasilip sa kakatarantaduhan niya. At ito ngayon mga kababayan, siya po ay disqualified na. Formal nang ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para alisin ang 2 hukom na humahawak sa kaso niya. Mayo ang uno nang magpetisyon ang legal team ni Duterte para questionin ang jurisdiction ng ICC sa paglitis sa kaso Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Kasabay nito ang isa pang petisyon para alisin sa kaso sina Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores Liera dahil umano sa perceived bias nila kay Duterte, kaugnay ng pag-aproba nila noon sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. Hindi ito pinagbigyan ng pre-trial chamber.
Paliwanag ng ICC, pwede lang magbitiw sa paglilitis ang ICC judge kung siya mismo ang hihiling nito. Talagang nangingibabaw talaga ang hustisya dito na po sa usapin ng International Criminal Court. Dito po sa kaso ni Digong dyan sa The Hague. Alam mo kung bakit? Nagkaroon ng petisyon, nagkaroon ng request itong kampo ni Digong, syempre sa pamamagitan ng kanyang abogado. At gusto nila mag-inhibit yung ilang judges doon sa humahawak sa kaso ni Digong. Wow! Itong mga judges na to, sila yung bumoto para ma-issuehan ng warrant of arrest si Digong. So ibig sabihin, from the very beginning pa lang, nakikitaan na ng judges na mukhang ginawa talaga ni Digong itong kasalanan na yan. So ang ginawa ng kampo ni Digong, nagpetisyon sila. Sumulat sila sa International Criminal Court na mag-inhibit itong mga judge na yan. Ibig sabihin, kumbaga, back off kayo dito. Huwag kayo makisali dito sa kaso na yan. Kasi meron daw pong bias. Nirequest nila yan sa ICC. Ang problema ito na, may hatol na agad ang ICC. May hatol na agad sa kanya ang International Criminal Court. At alam mo kung ano yun? Hindi pwede. Nireject yung request ng kampo ni Digong. Akala ninyo makakalusot kayo ha? May pagkamayabang kasi si Kaufman eh. May pagkamayabang itong kampo ni Digong eh. Ang kanyang mga abogado na sabi nila, very confident, hindi aabot ng September, ay makakalabas na raw po si Digong. O sige, wala pa namang September, ngayon ay May pa lang. March, April, May, magtatatlong buwan pa lang na nakakulong dyan si Digong. Baka mapalabas yun na sa 4th month, di ba? Lucky for you, di ba? Pag nangyari yan. Anyway, sige, buti na lang talaga. Pumapanig ang hustisya sa mga biktima ng tukhang na 30,000 na tinukhang ni Digong at ng grupo nila Bato de la Rosa. Kung inyong matatandaan, pang ilang petisyon na to ng kampo ni Digong na na-deny ng ICC. Remember, ng una, gusto nilang ilimit yung mga dokumento na dapat tanggapin o dapat mapatunayan ng mga biktima at ng pamilya ng mga biktima na sila totoong sila, yung identity nila. At sa pamamagitan po yan ng pagpapapresenta ng passport at UMID ng national ID. Yan din ang una nilang request dumidiskarte itong abogado ni Digong eh. Alam nila na yung ilang complainant walang passport, walang national ID. Kailangan naman i-issue national ID na yan eh. Pero buti na lang mautak itong ICC. Ang ginawa ng ICC, yung request na yan ng grupo nila Digong, binasura yan. Pangalawang petisyon na naman, binasura yan. Parang may kakahinatnanan na. Mukhang yung pattern na pupunta lagi sa basurahan ha. Noong May 1, dapat itigil ng International Criminal Court yung investigasyon nila dito kay Digong dahil wala silang jurisdiction. Naipasa pa lang nila yan officially noong Mayo 1. On the same day, May 1. So gusto ng kampo ni Digong mag-excuse. Excusal yung term nila, itong dalawang judge na ito. Na wag sila mag-adjudicate doon sa issue ng jurisdiction. Kapag nag-decision na itong mga judges, dapat kayong dalawa, wag. Pero itong dalawa na to, sila yung nag-decision na nag-issue na ng warrant of arrest. Alam nila, nararamdaman nila, na boboto against the Dutertes itong dalawang judges na yan. Kaya dinidiskartihan nila, dinadaan nila sa technicalities. Gusto nilang ma-excuse itong mga judges na yan, huwag kayong humawak sa jurisdiction issue. Sino hahawak dyan? Tumidiskarte na naman kayo ha. Tignan mo itong kampo ni Digong, tinitingnan nila na bias. Napahiya tuloy kayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,